Hello mga kabibig! Welcome back sa bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na channel with evidence na kung may mga, kabibig ba, trending na pinag-uusapan ngayon na umami na daw, di umano, si Orly Guteza na pinilit siya ni Senator Marcoleta at ni Defensor para magtestigo. Ito'y kalat na kalat ngayon sa isang Facebook fan page kung saan meron talaga dong picture, statement ni Gutesa na pinilit siya ni Senator Marcoleta at Defensor na magtestigo. I doubt mga kabibig niya, parang fake news to. Hindi naman nagsalita si Gutesa. Hinahanap pa si Gutesa. Nasaan ba si Gutesa? Tapos itong Facebook fan page na to ay talagang may access kay Gutesa para sabihin ni Gutesa, oy, kung sino mang admin ng Facebook na ito, o sige ha, sa inyo ko lang sabihin to nga, pinilit ako ni Marcoleta at Defensor. Grabe naman kayo makasira kay Senator Marcoleta at Defensor. Oy, ginamit nyo si Gutesa para siraan si Senator Marcoleta at Defensor. Mahiya naman itong Facebook fan page ito. Ito ang bibigyan, nakita ko lang ito kasi sabi ni Mr. Adrian Pascual, pinag-uusapan itong Facebook fan page, Kabayan Patrol. Nako, ang Kabayan Patrol ay merong 38,000 followers. Ito kasi ang statement ni Gutesa. Ito kita niyo ba kabibig? Basahin natin. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Ito ang nakagulat na pahayag ni Orly Gutesa, ang dating witness laban kay Speaker Martin Romualdez, matapos niyang aminin na ang nilagdaan niyang affidavit ay falsifikado at gawa sa ilalim ng takot at panggigipit. Ayon kay Gutesa, hindi raw siya kusang naglabas ng akusasyon, kundi tinulak umano ng ilang politiko na gamitin siya sa isang mas malaking plano. Ang revelasyong ito ay nagbukas muli ng tanong sa integridad ng mga pinagmumula ng mga alegasyon at kung paano ang mga testigo ay nagiging kasakapan sa mga labanang pampolitika. Sa gitna ng kaguluhang lumilinaw ang mensahe kapag ang katotohanan ay pinipilit, bumabalik ito bilang ebidensya lamang sa mismong mga nagsinungaling. Ang kaso ni Gutesa ay hindi lang kwento na isang taong natakot, kundi larawan ng kung paano maaring baluktutin ang hustisya para sa pansariling interes. Sa bandang huli, kapag nagsimula ng magsalita ang konsensya at mga resibo, wala nang makakatakas sa liwanag ng katotohanan. Yan Ito kabibig. Yan daw ang statement ni Gutesa. Pinilit lang ako ni Defensor at Marcoleta. Sabi naman ni Adrian Pascual, this is fake news. At naniniwala ako, bibig, na fake news to. Kasi wala namang media ang binayang laya na interviewon si Gutesa. Wala naman ni sinong vlogger or Facebook fan page na may connection kay Gutesa na posibleng doon si Gutesa nagsumbong sa kanila at sabihin na pinilit ako. Nako, ano ba naman yan? Ganito ba ka-desperado? Gagawa sila ng fake news laban kay Senator Marcoleta? Or kung totoo man ito, dapat masagot ito ng Gutesa. Dapat mag-attend siya sa Senate Blue Ribbon Committee. At kanyang sabihin na kung pinilit man siya or hindi. Kasi sari-saring opinion na ang lumalabas ngayon. Diba mga kabibig? Ito Ito ang napansin ni Adrian Pascual kabibig. Tungkol sa Facebook fan page na iyan. Ano kabibig? Hanapin natin Ito. Ito ang napansin ni Mr. Adrian Pascual. Paid content to destroy Senator Marcoleta, Congressman Michael Tan Defensor, and Mr. Orly Gutesa. I doubt this page is owned or connected with Kabayan Noli de Castro, nor with ABS-CBN, as how this page is designed to look like it is. Tama. Parang ginamit lang ABS-CBN. Yung estilo ba? Diba? As you can see, it is used to be and look like it was a kid plays page. It's
Former name was Kent Slime Story. Go check it at library. Most of its content is paid for by what's look like a PR company named as CDG Media Minds. You be the judge. Ito kabibig ko. O yan. Tapos ito. Tapos, page information for Kabayan Patrol. Change name to Kabayan Patrol. Change to Kabayan Patrol. Created by Kent Slime Story. Diba? So it means, hindi ito, hindi ito truth. At sinisiraan nila si Senator Marcoleta. Diba yan na ba ang, ganyan na ba ang estilo nila ngayon? Diba? Yan na ba ang estilo nila ngayon na hahanapan ng gusot, si Senator Marcoleta? Nako, grabe naman po kayo. Huwag po kayong ganyan. Diba? Hayaan na lang natin na lalabas ang katotohanan. Diba mga kabibig? Grabe naman. Sabihin talagang nagsalita si Gutesa na pinilit siya. O eto kabibig ha, ang totoong revelasyon ni Senator Marcoleta na ikagugulat mo if marunong ka talagang mag-analyze, sabihin mo talaga kay Senator Marcoleta ay tama siya. O, kinitay kabibig ha. Napansin niyo ba that yung testimony ni Gutesa ay pareho din dun sa, yung, lalo na dun sa luggage, ay pareho dun sa testimony nung sina Bryce Hernandez. Mabuti napansin mo. Hindi lang si Gutesa. Alcantara, Bryce Hernandez talk about the Rimowa suitcases. Sinabi rin nila na dinadala sa bahay ni Saldico. Nag-connect lahat eh. This guy also mentioned, about, putting the money in this ganito, dinadala sa ganito. Luggage. Bakit hindi nila ngayon maintindihan? Ba't hindi nila Same luggage mapag-connect? po yan? Same luggage ang ginagamit? Mga ganun ang binabanggit nila eh. Sabi ko pa, how come? Sinong nagbibilang? Sila po, sabi niya, plastic. Ang isa pong plastic is 1 million. So, iniitsa-itsa lang na ganun. So, Sir, walk us through yung testimony ni he connected, kasi may kinikwento ko yung kanina, he connected the luggage issue. Sir, yung narrative niya, bakit importante yung narrative ni Gutesa? Napaka-importante ng narrative ni Gutesa because he was the only one who connected the dot from Saldico to Martin Romualdez. Nobody else. Nasaan na po siya ngayon? Do you still have contact with him? Wala akong contact sa kanya personally. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Okay. So, Sir, nahuli ang gustong magtangka sa buhay ni Gutesa. May isa pang revelasyon si Senator Marcoleta na ikagugulat nyo kabibig. Marcoleta is confused kung bakit ginawa ito ni Senator Lacson sa kanya. Ito kabibig, nag-iispiya ba si Lacson? Marcoleta, question ang pagkuha ni Lacson ng CCTV para tutukan si Gutesa. Bumana si Senator Rodante Marcoleta kay Senator Panfilo Lacson matapos kumalat ang balita na umano'y kumuha si Lacson ng CCTV footage upang tutukan ang pagdating ni Orly Gutesa, ang tinawag ni Marcoleta na most credible witness sa multi-billion peso flood control scandal. Ayon kay Senator Marcoleta, kinuha raw ni Senator Lacson ang CCTV sa Senado upang makita kung sino ang sumundo kay Gutesa. Questionably aniya ang mga hakbang na ito. Bakit naman si Senator Lacson? Kung totoo yun kung totoo yung na mayroong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the work of a senator? Kinumpirma ni Marcoleta na nagbigay siya ng pangalan ni Gutesa sa kanyang staff upang sunduin ito mula sa guards area para mapabilis ang pagpasok nito sa Senado. Dahil nga ako umano ang testigo na darating ito sa pagdinig. Ito raw ang ginawa nilang anticipating that he might come. Ang CCTV footage ay ginamit umano ni Lacson upang malaman kung sino ang sumundo kay Gutesa. Ang issue nito ay nagdagdag ng intriga sa isinagawang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito kabibig pakinggan natin ito. Ito na. Balita ko,
kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino yung sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish nila sa CCTV, one of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Sa Senate. So, Ngayon, bagay sa pintuan ng Senate. ano? Sa pintuan, Sa pintuan kasi pagpasok, doon pa lang sa guard, kasi maraming pirmahan. You have to check in. Para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock nandun ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the work of a senator? Ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino yung sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish nila sa CCTV, one of my staff fetched him from the guards area. So yun ka, bebe. Yun ang istorya sa CCTV. Naku po. Pati yan, pinag-uusap. Ano bang pino-point out dito, mga kabibig? Ang dapat malaman ng tao kung totoo ba yung sinasabi ni Gutesa sa kanyang pag-oath, sa kanyang laman ng kanyang affidavit. We don't care about, sabi ng iba, we don't care about peke, yung sinasabi, yung notaryo, yung kung sinong attorney. Ang gusto namin nalaman yung sa content ng affidavit ni Gutesa. Yun ang pinaka-importante. Huwag tayong lumiko sa istorya. Walang kabibig. Ano ang yung komento dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.